Hindi kasi pwedeng magkaroon ng buhay na walang uncomfortability. It's just not real. These are the habits. This is the personality which defines me. So if I change this, who am I now? May ganong questions. Yes. It's a very deep psychological battle. So you have to really make a decision. That is why changing is not easy. Changing requires you to change your mindset, your habits, and also your environment. This is about you. Be the master of your own life. So angkinin mo muli ang inyong oras. Let your ambition be guided by faith. That, my dear friends, is what makes a life worth living. So always pause, always ask, always wonder, what's next? Hey, welcome to another episode of What's Next with Jovit Moya. Ito po yung ating podcast where we unpack, where we unravel life's ups and downs and remind you, hoy, hindi ka nag-iisa. May kakampi ka. Andito tayo. So, subscribe and follow, ha? YouTube, Spotify, TikTok, FB, IG, at kung ano pa ang darating na social media dyan, pasali rin tayo dyan. Alam niyo mga kaibigan, today, pag-usapan natin ang pagbabago. Di ba? Napaka-interesante niyan kasi lahat tayo gustong magbago. Magbabago na ako. Oy, ikaw, magbago ka na. Laging lang naririnig yung pagbabago. Yung pag-transform natin. Diba? Or pag-transform natin ng mga mahal natin sa buhay o mga kaibigan natin, yung mga malalapit sa atin. Transformation kasi is not only limited to ourselves. Transformation also, diba, nangyayari yan o gusto natin mangyari dun sa mga taong nakapaligid sa atin because we influence them and they influence us. Kaya managing transformation can be stressful. Managing transformation can be confusing. Managing transformation can sometimes even be problematic. Pero, minsan, tahimik din nating swabing nagtatransform. Diba? So, iba-ibang estado natin. So, lahat po yan ay uusapan natin. This episode natin ito, mga kaibigan. Kasama natin ang isang seasoned, respetadong life coach para pag-usapan kung bakit nga ba mahirap at bakit minsan masakit ang pagbabago sa buhay. And siyempre, ano ba talaga ang kailangan para magkaroon tayo ng mga new habits? And how do we break the old habits na parang angkla, nakatali tayo, hindi tayo makausad-usad, no? Kaya let's welcome for today's episode si Coach Paul Eguia. Hello, thank you for inviting me, Joe. And it's a privilege to be here. Ay, salamat at binigyan mo kami ng oras. Alam ko, course. busy ka. Ang layo pa ng pinanggalingan. No worries. I'm happy to be here and to really provide a wonderful learning experience for all your subscribers. Thank you. Ay, alam ko, dati kang ikaw ay you have an academic background sa change because organizational change, Right. industrial engineering, Right. all of this requires changing people's attitudes, not just the system of work, not just the written system, Right. but the very culture, the very psyche of the employees, di ba? Yes. That's part of your expertise academically, di ba? Yes, academically. And then yeah. napunta ka sa pagle-lecture sa mga Yes. companies, di ba? Yes. Pero ngayon, you nilita mo finocus mo, parang flashlight yan Ngayon, Right, naka-focus ka right. na ngayon, di ba? So, ano bang nag-drive sa'yo para pumunta dito sa pag-coach, life coach ng pagbabago? Yan. Yeah, thank you for that insight. And yeah, I started nung college kasi nga I'm in an industrial engineering by profession. And after that, maraming mga nangyari, no, na napunta rin ako sa sales. Tapos lahat binenta ko, pati sarili ko binenta ko, buti may bumili. Ay. And then after that, nagkaroon ako ng transition na to being a corporate trainer. And as I'm doing that, isa sa mga pinaka-question sa akin, they pay me, I go there, I train them,
And ang tanong ko, ano bang impact yung ginagawa ko? After we do this, meron ba talagang transformation? Because I started with me being mentored by someone. And nung nakatulong talaga siya na may ayos yung buhay ko, he told me, sabi niya sa akin, you pay it forward. And because of that, sabi ko, yan yung gusto kong gawin for the rest of my life. To help people na mag-transition sila to be the best versions of themselves. So, doon ako pumasok na paano nga ba natututo ang tao? So, I studied adult learning design. Tapos yun na. That's when I realized that transformation and life change is also a skill na dapat nating matutunan. So, ang kagandahan nito, ikaw ang unang nagbago. Right. Bago ka magpabago ng iba. Right. Di ba? Yes. Di ba? Oo, ayan hindi lahat ng transition o transformation kasi malinaw Pero sa'yo, mukhang early on, kasi you're still young. So early on, you already found that, I need to change. And look, this change could work not only for me, but for others as well. Yes. Ayos So, sana all, di ba? Kasi minsan, I really never had a mentor like you. Nasabi mo nga, mentor na. Ako, trial and error Right. Marami akong pinasok na fields, marami akong trinay na kung ano-ano. Kaya nga sabi ng mga tao, paano mo ba nagagawa lahat yan? Kasi I try something, if it doesn't work, I leave. Pero yung trinay ko na yun, nasa resume ko na yun for the rest of my life. Exactly. Trinay ko, Exactly. pinag-aralan ko yan Yes. sinubukan ko yan, pinasok ko yan Kahit na sabi mong 1 taon lang ako dyan o 2 taon ka yan, permanente nang nakamarka sa resume Yes. yun. Tama ba yun? Right. Kaya nagtataka yung tao, paano mo nagagawa lahat yan? Hindi ko naman kinakarir lahat yan. Right. Di ba? Trial and error yan Yun ang learning process ko. So, I never had a mentor. Kaya naiingit ako sa mga taong nagkaroon ng mentor kasi mas smooth sailing. Yung trial and error kasi maraming heartache din yan Pero syempre, kung resilient ka naman, heartache, next, parang gano'n na yun di ba? Move on ka na lang. Yes. So, ang normal na tao, for the general public, na alam mo naman, minsan, nagko-conflict yan, emotions and intellect di ba? Nananalo emotions. Nararamdaman ng mga tao, yung feeling nila, I'm stuck. Now what? Where do I go next? Parang, di ba, quo vadis, but now what? Kahit alam natin kung anong dapat nang gawin, nawawala yung drive to do it, nawawala yung tapang to do it, and nadidevelop yung self-doubt. Right. Kasi alam mo naman na academically, kaya naman niya. Di ba? Meron naman siyang skills. Pero all of a sudden, na-reach mo yung level na I'm stuck. Parang naglaho lahat ng tools mo. Right. Di ba? Yes. Nangyayari yun kasi merong concept na tinatawag sa flow research. They call it the psychic entropy. It is the default state of the mind na pumunta sa chaos if it is unstructured. Walang structure tayo. Ang default na mangyayari sa brain natin is pumupunta tayo sa anxiety, sa worry, and depression. So pagka wala tayong nagiging anchor, ang nangyayari sa atin is chaos. Kaya nga sinabi, one of the proverb na lagi kong binabalik-balikan is, sinabi doon, without vision, people do anything or everything. Sa original translation nun. Ibig sabihin, merong mga tao na nung nag-start sila, sumasayaw sila. Tapos, sumunod, nagbebenta na sila ng tinapay. So parang, if there will be no vision or mission in life, anything goes. Anything will happen. So, with the people, I see na dahil anything goes, wala talaga silang mga nagiging mission in life. So, dahil walang nagiging structured, they are stuck with it. So, very important na siguro sa experience ko na nakita ko din with people na very efficient with their lives is meron silang at least short-term goals or long-term goals. Ang gusto ko malaman, meron bang epekto sa pagiging stuck yung family? Mm-hmm. I mean, I know it's complicated, but Yeah. and most of that requires also parang a introspect, looking deep inside. That's a great... Excuse me, to find the real saan ba ang pipiliin ko? Kasi balance mo yan losing your family's respect or Right. 'di ba? Or your own desires, your own ambitions. And it's very, very complicated. But
obviously you've got to start somewhere. Right. Even that introspect is a start. No, Yes. that's mine. I don't know. Yes, You're the yes, life yes. coach. You're the one. How do you suggest saan sila mag-uumpisa? Dahil obviously itong conflict na to ang humahadlang sa buhay mo, di ba? Well, totoo yun, no? And maraming, if not all, maraming mga factors kung bakit tayo mag-behave and kung bakit tayo ganito mag-react. A lot of it, I'm not saying na all or everything, is nanggagaling yan sa upbringing natin. Could be sa families natin. And meron tayong tinatawag na implicit memory. It's something na nagre-react ka, na ginagawa mo tong action na to or behavior na to, and you're not aware why you are doing that. It is because nag-cope na yung brain mo sa mga nangyari sa'yo in the past, nangyari sa atin in the past. And minsan, it affects how we behave. And yun nga yung model na sinasabi nga doon sa identity iceberg. Madalas kasi sa Philippines, sa country natin, and maraming mga lecturer din ang ginagawa is we attack behavior. Dapat wag mong gawin yan. Dapat gawin mo to. It's easier said than done. And marami tayong mga people na dahil nag-advise tayo na sabihin natin, wag mo tong gawin tong behavior na to, gawin mo tong behavior na to. But ang reality is, merong mga bagay that is affecting a person's behavior. And it could be belief system niya. It could be skills. Gusto mo gawin yan, hindi naman pala siya marunong. It could be values and yung identity na binigay niya sa sarili niya. And we will never know. And possibly, the person na gusto magbago, hindi niya rin alam what is affecting his behavior. So it's very important to find people na makikita mo okay yung life nila, yung mga mindsets nila, para makatulong natin in forming din yung mindsets natin na ma-affect yung behavior natin dun sa behavior na gusto natin for ourselves. So surround yourself with the right type of people. Yes. Positive mind. Yes. May drive. Yes. Yung mga gusto mong output ng buhay. Pero tayo, alam mo, ang human, sabi natin kanina when we were talking, creatures of habit tayo Right. Ano ba yung mga usual habits ng Pilipino? Pilipino kasi Pilipino tayo Kasi siyempre, cultural din yan di ba? Yung Right. growing up natin, cultural yan Ano ba yung usual habits na na-develop sa typical Pilipino na sa tingin mo nakakadulot ng kumbaga, pag-hold down sa kanya for to embrace change? Yes. Well, sa totoo nga, hindi lang Filipinos. No? Meron silang recent study na pinakita that a Filipino daw, on the average, 3 to 4 hours yung spent niya every day sa social media. So pagkagising natin, ang una natin titingnan, notifications. So meron na kagad tayong overstimulation. Na-overstimulate na tayo. Ang nangyayari, dahil overstimulated na tayo masyado, naghahanap na yung brain natin ng mas novelty. Mas kailangan mas masarap, mas masaya na gagawin. At parang gambling and playing the games. Exactly. So anong nangyayari? Because umaga pa lang, we are overstimulated na with social media na notification, yung happy hormones natin. Nangyayari, when it's time to work, hindi na tayo ganun ka-engaged. Ubus na yung ating, nababawasan na yung willpower natin to do productive work. And nagiging dependent na tayo sa ganong klase ng system that is guiding our day. And because you repeat that cycle over and over again, ang nangyayari is your body is doing it better than your brain. Takot ba ang Pilipino sa change? I think sasabihin ng mga tao pag tinanong nila, gusto mo ba ng change? I think everyone will say, if it's for the better, yes. But it's not easy to change. Kasi we talked about this earlier, na meron tayong mga neurological pathways o meron na tayong mga habits na form natin throughout the years. That's why an adult learns differently from a child. So magkaiba yung way of learning nila. So by the time tayo magpunta ng adulthood,
sabi nila sa research, 95% of what you're going to be doing, nakadepend ka na sa autopilots, sa subconscious. Kaya mahirap kasi meron ng mga established habits tayo na mahirap ng buwagin. And yung every time we're thinking, that 20% is metabolically expensive. Kaya nakakapagod. Teka lang, wala naman akong ginawa, nakaupo lang ako sa office eh. Ba't pagod na pagod ako? Because ang dami mong decision making na ginawa. So ngayon, dahil marami ka ng mga habits na na-develop, possibly aware ka or unaware ka, but it became a habit. Ang hirap ngayon buwagin yun. Mas mahirap ang unlearning than learning new things. That is why. Kasi you have to extinguish the habit. Even the talaga neural nito. network Yes. has to be Yes. overwritten. Yes. Kaya ang hirap mag-change. Pwede natin sabihin consciously, we want it, but neurologically, it's very challenging. So bakit ba parang ang bilis natin magbigay ng advice? Pero ang hirap nating i-apply yung same advice na yon na binibigay natin sa kapitbahay, sa kumare, sa kaibigan, o sa kahit sinong nakilala mo lang kanina, pero hindi mo ma-apply sa sarili mo. Yes. Bakit nga ba ganun? Yes. Well, I know you are in the medical field as well. So we understand that the brain is a complex system at maraming functions yan. But for the purpose of this conversation, siguro gamitin ko na lang yung framework ni Daniel Kahneman sa Thinking Fast and Slow. Sa brain natin, meron tayong tinatawag na System 1 and System 2. The System 1 is the autopilot. Ito yung fast thinking. Yung System 2, ito yung the matalinong part of the brain. Sobrang matalino yan si System 2. That is System 2. Pero sobra siyang tamad. Mas madalas nagfa-function yung System 1 of our brain. So, what happens? Ano yung mechanism pagka nagpapayo tayo? When we are advising, we are using our System 2. The reasoning part. Yung matalinong part ng brain natin or the CEO part of our brain na nag-uutos, this is how you should learn, siya yung gumagawa ng standard operating procedures. Tapos, ibibigay niya kay System 1 so that System 1 will execute nang magiging efficient yung brain. Now, when we are advising people, what we are using is the System 2, the matalino part of our brain. But, mas madalas na percentage is absent talaga siya. Kasi, di ba, when the amygdala nag-hijack siya, ang gagawin niya is shut down niya yung prefrontal cortex mo. Because we are on survival mode. Correct. Or, ang sinasabi ko lagi, when you're highly emotional, you're on stupid mode. No, I was about to say that. Right? So, mahirap mag-decide or magsalita pag we are highly emotional. And, pag nagkakaroon na tayo ng mga highly emotional circumstances sa atin, mag-work na ngayon si System 1. Our autopilots. Hindi na to all about what we believe is right, but our habits. Ang lalabas yung autopilots natin. Kaya mas madaling mag-advise kasi that's the logical thinking. Pero ano ba yung na-develop nating habits throughout the years? Ano ba yung na-develop nating autopilots? Pag highly charged yung circumstances natin, yun ang lalabas. Kaya hindi niya nagagawa. Sabi niya. Yeah. Sometimes, pag nagbibigay tayo ng advice, syempre, minsan may mga tao dyan, they go one step further. Okay. May stages pa yung advice nila. Ito muna sige unahin nga. mo, ito muna unahin Right, mo. right. Tapos, trust the process. Trust the process. Pero kapag sila na nandun, hindi nila matrust yung process. Is this because they don't trust the process or they doubt themselves? Which is which? Or is it a combination of both? Yes, it could be a combination of both or possibly the lack of awareness. Kasi minsan we blame yung pagka meron tayong mga change na gusto sanang gawin but nagkakaroon tayo ng challenge kasi nga binabago mo yung habits mo eh. Gusto mo baguhin yung habits mo. Pero nahihirapan ka because you're on a transition. What happens is kailangan magkaroon lang tayo ng awareness na this is part of the learning
process. Kasi when we are learning, sinasabi nga nila meron kasing two kinds of stress. The chronic and the acute. Yung acute, yung stress ka na pero cute ka pa rin. No. Yung chronic stress, yung long term, yung acute, yung maiksi lang na normal na nangyayari sa atin. Because of our society right now, ang laging sinasabi nila, pagka nasa stress ka, umalis ka. Pag nafe-feel mo yung stress, umalis ka, you take care of yourself. But stress is a part of learning. Lalo na if you're learning something new, if you're learning a habit, ma-experience mo talaga yung stress. You're going to experience it. And it's okay. Awareness, kailangan lang natin na malaman na pagka nafe-feel natin yun, there's nothing wrong with you. That's a normal part of learning. In the same way, pag tayo nag-workout, we apply stress sa ating muscles. Sinisira nga natin yung mga muscles natin para mag-build ng mga muscle fibers na mag-a-adapt doon sa activity na ginagawa natin. So, to answer the question, no, very important lang na magkaroon tayo ng awareness na pagka dumadating tayo doon sa ganong feeling at nafe-feel natin yun, you just have to pause and say, this is just part of the process. So, okay lang yun. Awareness is... Kasama to. Yes. Yun. May natutunan kayo ha. So, yung stress, normal yan. Yes. Hindi yan, wag tayong matakot sa stress. Yes. Stress is an emotional component which will actually help solidify yung sinasabi natin na new neural networks. Yes. Diba? Love it. I love it. Yon. Anyway, alam nyo, masakit talaga ang pagbabago, no? Dahil kailangan nating labanan, unang-una, hindi yung ibang tao. Ang unang-una natin nilalabanan, sarili natin. Yung ating mga habits, yung ating identity mismo. Ito ako, without these habits, who am I? May ganun eh. May ganun. Without, these are the habits. This is the personality which defines me. So if I change this, who am I now? May ganung questions. Yes. It's a very deep psychological battle that goes on inside people's minds. That's true. Yung internal battle na yan, di ba? So, ito ba ay, we know it can be a hadlang for transformation. Pero, this question can also be used positively, di ba? Yeah. How does this work? Yeah, importante lang siguro yung yung framing kasi minsan dumadating nga tayo dun sa point na because we're undergoing this transition in the growing phase could be uncomfortable. But you know this because you're in the medical field, the illness and the symptoms, they're two different things. The illness exists even before the symptoms appear. You can treat the symptoms without touching on the cause. Right. But instead of being the illness, the symptoms are the purpose kung bakit tayo nagsisik ng cure. Kasi meron ako naramdaman na uncomfortable Ano naging effect nun sa'yo? Pumunta ka tuloy, nagpatingin ka. Kaya mo nalaman na may sakit ka. So, yung feeling ng uncomfortable feeling that you're going to go through is just framing. Na pwede mong tingnan yun as masakit, na malubha siya and hindi siya okay. Pero again, just like the symptoms analogy, the reason for its cures are the symptoms. They're the starting point of the cures. So, sa atin, let's just embrace, hindi kasi pwedeng magkaroon ng buhay na walang uncomfortability. It's just not real. So should they embrace this hurt, this discomfort? Yes, but frame it in a sense na kailangan lang natin, minsan kasi meron tayong mga discomfort na mafe-feel and maraming mga possible negative thoughts or doubts na pwede nating sabihin na nagiging cause nun. But for me, right framing is kailangan nandun tayo sa accurate. Ano nga bang reason? Bakit? Okay. Nag-undergo kasi pala ako ng process of learning. Kaya pala merong hurt. So, hindi siya something na, nako, may hurt. May mali. Itigil ko na.
is not accurate. So pagka magkakaroon tayo ng hurts na nafe-feel natin, then we should address it by being more aware. Bakit nga ba may hurt? Ano nga ba nangyayari? May pinagdadaanan ako. Is this normal? At dahil meron silang awareness about it, mas nagiging clear sa kanila na mas may clarity sila na importante kasi hindi naman mawala yung hurt eh. Kasi minsan hindi naman natin yung control. But once we are going through that path of clarity and awareness, somehow it helps us. It helps us na masolve natin yung hurts na yun. Marami namang life transitions. Nagsisimula ito because of loss, sa pagkawala. Yes. Pagkawala ng loved one, pagkawala ng trabaho, professionally, pagkawala ng opportunity, maraming pagkawala. No? Paano natin makikita ang mga loss na ito? Or how do we transform these losses into an opportunity para ma-repurpose yung buhay natin? Di ba? Yeah. We all have purposes. Mm. But sometimes, sabi nga natin, shit happens. Right. So, meron tayong purpose, shit happens. How do we repurpose this negative into a positive? Okay. Dr. Paul Brand is a doctor that's specializing in curing or studying leprosy. And you know this, na sa leprosy, ang nangyayari is nawawalan ka ng pakiramdam. And kaya nagkakaroon ng problem sila, kaya sila namamatay kasi because of the infection. Kasi nga, hindi nga nila nararamdaman, may sugat pala sila, kinakain na pala ng daga. Dahil wala silang... Dati walang gamot yan, ngayon madali lang gamutin. gamutin. Right. So, dahil hindi nga nila alam, hindi dahil di nila yun nafe-feel, yun ang naging reason kung bakit sila namamatay. So, Dr. Paul Brand, who specialized on studying leprosy, gumawa siya ng way para magkaroon ng pakiramdam yung mga may sakit. Nung una, ginawa niya is kailangan may electricity. So, anong nangyari? Ginagawa lang ng tao. Same ng ginagawa nila na harmful sa kanila kasi tinotolerate lang nila yung electricity. So, ginawa naman niya na may sound, ang ginagawa, pinapatay naman. So, sabi niya, kailangan ng mechanism ng humans that they will feel pain na hindi nila kayang i-tolerate at hindi nila kayang i-shutdown. Why? So that they can preserve themselves. Pain is a gift that nobody wants. But it is really helpful. And meron daw isang bata na nung naglalaro siya ng football, meron bumaon na pako sa paa niya. Hindi niya alam. So anong nangyari? Pinatigil na siya maglaro kasi wala palang pakiramdam yung paa niya. Yung bata gustong-gusto maglaro ng football. So dahil doon, hindi na siya makapaglaro ng football. Yung mom niya nagpray, Lord, bigyan mo naman ng pain yung anak ko. You are praying for pain. Why? Because pain is helpful for us. So I think how we view pain is very vital dun sa time na may experience natin yung pain. It's framing eh. So loss, pwede natin yan tingnan. It's always perspective for me. That's my opinion. You can see it half full or half empty. We can see the same thing. But we can have different perception or interpretation of it. So for me, loss, wala na tayong magagawa dun eh. Loss na nga siya eh. Masakit na nga siya eh. At least, find that something. Na from that loss, meron tayong magagawa something productive, something beautiful. This is Crossroads Media.